So, good morning sa atin dyan. So, ngayon ay araw ng Lunes. Andito tayo sa pagkatrabaho natin. So, ito yung ginagawa natin na unit. Yan. Pero bago tayo gumawa dito, meron lang ako sa inyong papakita at meron lang ako sa inyong sasabihin. So, dito, ayan. Meron kami ditong ginagawang conversion na airbag. Yan. Airbag to lip spring. Kung hindi nyo na itatanong, dati po ay ganito yung ginagawa ko nung hindi pa ako nagko-convert ng mga cowl. Ako po yung nagko-convert ng airbag tapos naglalagay ng galapa sa chassis. Yan. Dito naman sa ilalim, ayan, siyempre yung kanyang bugi or yung kabayo niya. Dali lang mag-convert ng ganitong airbag to mulye. Dali lang yan. Yung nga lang dito malaki yung mga tornilyo. Hindi ko to dun sa ginagawa natin na maliliit. Yan, no? Ito mga 27mm yan. Diyan. Lahat yun dyan 27mm. Yan. Yan dito. Tapos dito naman yung kanyang sa U-bolt. Limot ko na kung anong size ito. Pero tingin ko ano to, 32. 32 yung size nito. So dito na nga tayo sa ginagawa natin. Saan tayo nung Sabado na tapos? Saan nga ba yun? So dito tayo tapos sa ating cover ng aircon. So ngayon naman ay kakabit natin to. So ito yung sa ating tubig, sa tangke ng tubig ng wiper yan. Ito ay dito natin lalagay. Yan, dyan sa part na yan. So ito na yung ating tangke ng tubig. Yan sa wiper. Yan, nakakabit na siya. So dito muna tayo sa baba. So dito sa baba, ayan, meron tayong bracket dito. Ayan. Tapos nakainan siya ng tanso. Dito naman meron siyang 12mm na bolt sa kanat. Dito naman sa taas, ito, meron tayong 10mm na bolt. So isa lang yung nilagay ko. So ayan, tapos na nga tayo dito. Ibalik na natin dito yung ating console box na tinanggal. So ito na yung ating console box. Ayan, nakikabit na natin siya. So tapos tayo dito. So doon naman tayo sa kabila. Lagay natin yung PTO natin. Yan. So ito yung PTO natin. Yan. Itong PTO na to ay katulad lang din nung sa kabila. Yung sa ginawa natin dito. Yan. Ko-convert natin to. So ito matagal-tagal tong gawin. Ito ay dito natin ilalagay. Yan, dyan sa part na yan. Para saan itong ating PTO? So itong PTO na to ay dito sa dump box nya. Mini dam ito. Parang katulad din ito. Itong isang ito. Kulay blue. Kung makikita nyo dito. Ayan. Ano. So ito ay dudugtungan natin to ng yero na lang. Ang pandugtong natin dito. Para itong bracket nitong ating sa PTO ay mahalagay natin dito. Ayan, papakita ko sa inyo kapag naikabit na natin ito. Dahil matagal itong gawin. So ito na yung ginawa natin na bracket ng ating PTO. So tapos na tayo dito. So ito, meron tayo itong flat bar na 316 by 2. Tapos meron siyang butas dito na kasya ang 12mm na bolt. So ito, yung butas na ito ay matatapat yan dito sa part na yan. Tapos ito naman, itong butas na ito, kasya rin dito ang 12mm na bolt. So dito naman mga tapat yan. Yan dito. So dito mga tapat yan, mayroon yung butas dyan. Ayan, hindi masyadong makita. Pero dyan mayroon yan. Tapos dito naman sa ilalim, ayan sa loob. Ito. Ayan, so nakita nyo to. So bracket din ito ng ating PTO. Dito, yan sa part na yan, meron siyang butas na kasya ang 12mm na bolt. So itong butas na to ay matatapat yan dito. Yan dyan. Yung mga tapat yan. So itong ating dashboard, ayan, nakaangat siya. Tapos tinukudan ko siya dito ng screw lang yan. Yan. Yan, para hindi masunog kapag maghihinang tayo ng alambre saka ng tanso dito sa loob. Itong ating dashboard ay pwede nating ibalik uli. So dito tinanggal natin yung cover dito. Tapos dito pa pala, ayan, bubutasin natin yan dito. Kahit screw na lang yung tornilyo natin dito. So ito, lagay na natin. Para makita ninyo yung tamang settings ng ating PTO. So nakikabit na natin itong ating PTO. Ayan, okay na.
Yan, hindi niya siya tumatama dito. Dahil nga tapos na tayo dito sa ating PTO, next naman tayo dito sa ating, ayan, pwede na natin ilagay dito yung ating lagay ng fluid. So dito, ito yung ating lagay ng fluid. Ayan, tatlo yan. Isa sa clutch, saka dalawa sa preno. So kahit alin dyan, kahit magkapalit-palit yan, okay lang. Dito naman meron tayong fuel hose na 516. So ito ay 6 feet. 6 feet ang haba nito. Yung sa preno natin, dalawa yon, bali 3 feet, tig 3 feet sila. Pero yung 3 feet na yon ay mahaba na yon, kaya puputulan natin ng kapiraso, mga ganyan siguro. Yan, ganyan ang haba, mula dito hanggang dito sa ating hinlalaki. Tapos ito naman yung sa ating clutch. Ayan, so tingin ko 516 din yung size nito. Meron siyang 1 feet ang haba niya. So meron tayo ditong clamp na 1/2, 8 pieces ito. So para saan ito? Ito ay gagamitin natin para sa ating preno, sa ating fuel hose na 516. Ang gagawin ko na lang ay susukatan lang natin ito. Ito na yung ating tangke ng fluid, nakakabit na. Ayan. Tapos dito yung ating fuel hose ay nakaset up na siya. Ayan. Naka-install na. So dito, ayan kung makikita ninyo, dalawa yung ating ginamit na clamp dito sa isang preno. Tapos dito naman sa may tangke niya ng fluid, ayan, dalawa rin yan. Saka dito. So ito naman yung sa ating sa clutch to. So dito original naman ito na kanyang hose, kaya isa lang yung clamp niya. Yan, yung dati lang na clamp niya. So ito ay nakapaikot doon sa baba, dito nga sa clutch. So okay na yung ating paglinya ng ating hose dito. So lagyan na lang natin ito ng fluid. So ito yung ating fluid. Ito yung ating fluid, ayan. Nakasilyado pa siya. Ayan o. Kasi kinuha ko yan bago pa. Ayan o. Ayan. Buksan lang natin. Dito. Ito na, bukas na yung ating fluid. Ilagay natin to. Punuin lang natin. Ayan, kung makikita ninyo. Hintayin lang natin mapuno. Okay, nahin na. Okay, yan, puno na. Yan. So, ngayon naman ay kailangan nating bumbahin or apak-apakan itong ating brake pedal saka itong ating sa clutch pedal para malaman natin kung merong leak dito sa ating ginawang petting, saka dito sa may hose, sa agaw din sa may clutch. Okay na tayo dito sa ating preno saka sa ating sa clutch. So, wala namang leak siya. Gawin din dito sa hose, dyan, saka dito. So, okay na tayo dito. So, next natin ay ilagay natin dito yung ating panel gauge. Tapos, sunod natin yung ating cover ng panel gauge dito. So, nga pa nakalimutan ko sabihin sa inyo. Yan, ito yung ating sobra ito. Pinutol natin doon sa ating fuel hose. Nakakabit na itong ating panel gauge saka itong ating cover ng panel gauge. So, dito nga tayo sa ating cover ng panel gauge. Kung maganda yung pagkadikit niya dito sa kanyang dashboard. Okay naman yung kanyang pagkadikit. Ayan. Okay na okay. Yan. Kaya kung makikita nyo. Tapos dito sa baba, ganun din. Okay din siya. Yung ating panel gauge, okay naman. So, dito yung ating PTO. Yan. Yan. So, dito ay, ayan kung makikita ninyo, halos itong ating PTO ay hindi tatama dito sa ating cover ng panel gauge. Ayan, malayo. 1 pulgada at kalahati. Yan. Okay naman yung ating PTO, hindi tumatama dito. Yun nga lang, dito naman sa baba siya tumama. Ayan o, makikita nyo nakadikit. Yan. Try natin ibaba. Yan. Tapos, itaas tuloy natin. Ayan o. Kita nyo? Tumatama. Pero okay lang naman kahit tumatama yan dyan. Ang importante hindi tumatama dito sa ating manubela, sa ating steering wheel. So dito tumatama sa ating cover ng panel gauge. So dun sa kabila hindi tumatama yung ganito. So tingnan natin muna yung sa kabila doon para may pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o. Itong ginawa natin dito, ayan o kung makikita ninyo, hindi siya tumatama. Itong tubo na to ay nakapapunta dito. Yan. So, iba-iba lang settings ng ganito. Hindi lang pare-pareho pag nagsisettings ako ng ganito. Ayan o.
Pero dito halos magkatulad lang. Medyo awang lang ng konti 'yon, medyo malayo lang ng konti yung isang 'yon kaysa dito. Balik tayo sa ginagawa natin. So dahil tapos na nga tayo dito sa dashboard natin, tapos na tayo dyan, wala na tayong gagalawin dyan. So dito naman tayo sa flooring natin. Tanggal natin itong ating mga gamit na to, dahil gagawin natin itong flooring natin. So ito yung flooring natin, ayan. Nakatanggal naman yan, ayan o. Nakatanggal yan. So dito tayo. So itong flooring na to ay tatanggalin natin yan. Tingin natin yan dito. Yan. Saka dito. Yan. So bakit natin kakatingin yan? Kasi nga dito mapupunta or dito matatapat yung ating driver seat. Kapag hindi kinating ito, mataas yung ating driver seat. Kung malaking tao, yung magmamaneho ng ating truck, ay malamang aabot dito yung ulo sa bubong. Yan. Kaya ang ginagawa ko ay pinaplat ko lang yan. So ganito yun. Pag nakatingin natin ito, ipaplat lang natin ito na katulad ng ganito. Yan. Yan ang ating sususugin. Yan ang ating kagayahin. Dapat ganyan din dapat kaplat. So tanggal na muna natin ito dito. So dito meron siyang dalawang 12mm na bolt. Hanggang din doon sa kabila. Yan. Ito na yung flooring natin. Cut na natin siya. Yan. So itong kinatingnan natin na to ay ito rin ay ibabalik natin dito. Yan. So ang gagawin ko ay ipaplat lang ito. Yan. Paplat lang natin yan. Tapos ibabalik natin ulit dito sa part na to. Yan. So ito medyo matagal-tagal gawin din ito. So ito na yung flooring natin. Ayan, kung makikita nyo, pantay na siya. Flat na. Ngayon ang gagawin na natin ay isa-sit up ito dito, ilalagay natin. Ayan, kung makikita nyo, halos sakto lang. So ito ay ihihin natin gamit ang alambre. Pakita ko lang sa inyo kapag natapos na tayo dito. So ito na yung ating flooring. Ayan, napulwil natin siya ng alambre. Ayan, tapos na tayo dito sa flooring natin. Ayan, tingnan natin. Okay. Ayan, kung makikita nyo, pantay yung ating flooring. Ayan. So itong flooring na to ay ilalagay na natin doon sa loob ng kaul. Ito na yung ating flooring. Ayan, naikabit na natin siya. So yan. So dito ay isiset na natin itong ating driver seat. Ayan, makikita ninyo. Dito sa ilalim ay meron tayong kahoy. Tukod lang yan. Tapos ito naman yung kanyang bracket. So ito ay ito yung na-slide. Ito na yung ating bracket. Ayan. Naka-bend na siya. Ito na yung pinaka bracket or pinaka stand ng ating driver seat. Yan. So ito ay naka-align na. So ayun, tingin ko ay hanggang dito na itong video na to dahil hapon na rin. Yan. So hindi maganda yung panahon. Umulan kanina. Yan. So at sana mayroon ko natutunan dito sa video na to. At kung mayroon ko natutunan, comment down below. At kung bago pa dito sa channel na to, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, at hit nyo na rin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video natin na ina-upload.